Mahirap. Mahirap mawalan ng relasyon sa Diyos. Mahirap mawalan ng paniniwala sa Diyos. Lahat ibinigay niya. Lahat ginawa niya. Ngunit bakit para sa iba, wala lang siya? Pinabaliwala lang siya. Ang Diyos ang lagi nating kasama. Laging aalalay, hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ay buhay. Hindi tayo papabayaan. Handa ka na ba sa panibagong buhay? Ako si Dusara Garcia at pagtungo ang aming grupo sa isang babae na wala ng koneksyon sa Diyos. Atin siyang kilalanin. Mari ka mo kakilala? Ako si Princess Fiona C. Gatmaytan. 20 taong gulang. Sa panahong ito, mahirap ang aking buhay. Sa pakiramdam ko, wala nang sumusuporta sa akin. Pakiramdam ko rin, wala akong pamilya. Walang mga kaibigan sa aking tabi. Palagay ko din, walang Diyos na umaalaga sa akin. Kasi sa pamilya ko, di man lang sila naging believe sa akin. Tuwing nag-uusap kami, wala silang ibang ginawa kundi ikumpara ako sa iba. Para bang hindi nila ako anak. Tapos sa mga kaibigan ko, ang pa-plastic nila, nag-uusap sila ng kasamaan tungkol sa akin. Pag hindi nila ako kasama, sinasabi nila wala akong kwenta. Pinagkakalat nila na nagsasabi din ako ng masasama tungkol sa kanila. E di naman ito totoo. Pero may isang nagpapasaya sa akin, yung nobyo ko. Napakasaya ng taong magkakasama kami. Lagi siyang nandyan tuwing malungkot ako. Sinasabayan ako sa mga trip ko. Pero 3 taon pa lang kami. Nahuli ko siyang may kasamang iba. Tapos yun, sa araw na yun, nakipaghiwalay siya sa akin. Sobrang sakit ng mga nararamdaman ko lahat ng mga pinadama nila. Sobrang sakit. Kaya ayun, lalong nawalang ang connection ko sa Diyos. Kasi pakiramdam ko, pinapahirapan niya lang ako. Sa lahat ng tao, pakiramdam ko, di ko yung pinakaayaw niya sa lahat. Iniisip ko, sa daming tao niyang nilikha, bakit ako pa? Pero meron pa rin nagpapagaan ng pakiramdam ko. Sila yung nilalapitan ko pag hindi ko na talaga kaya. Una, ay yung isa kong kaibigan, si Sam. Isa siyang Kristiyano. Pag alam niyang mag-isa ako, pupunta talaga siya sa bahay naming para kausapin ako. Uy, Princess, kamusta ka na? Di ka na naman pumasok. Alam mo naman pwede ka magsabi ng kahit ano sa akin, di ba? Tara, gala tayo. Libre ko, tapos pagkatapos, madali na tayo sa bahay namin para mabasahan kita ng salita. Tara! Gaya ng sabi ni David sa awit 31 verse 10, sapagkat ang aking buhay napupugaw sa kapanglawan at ang aking mga taon ay nagbubuntong hininga, ang aking lakas ay naglulumbay dahil sa aking kasamaan, ang aking mga buto ay nangangatog. Noong isinulat ito ni David, siya ay nasa ilalim ng kalungkutan. Ngunit, nagalak siya nung malaman niya na nagpapatawad ang Diyos. Sa kanya ding mararanasan ang saya. Ang sabi sa awit 31 verse 1 hanggang 2, mapalad siya ang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng kasalanan. Mapalad ang tao na hindi kaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. Kung ikaw ay magsisisi sa mga kasalanan mong nagawa, maaari mong makamtan ng tunay na ligaya. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo para sa akin. Walang anuman, sana iyong naintindihan ang aking sinabi at iyong mahanap ang tunay na sarili. Sobra ako nagpapasalamat para sa buhay niya. Lagi siyang nandyan para sa akin. Meron din akong kakilalang mag-iina, si Kay, Joel, at Sian. Mga Islam sila. Halika, amin kang kausapin. Sa aming mga Islam upang ipagpatuloy ang aming buhay.
na may lubos na pagtitiwala sa Allah, ay kailangan na rin bumuo ng isang ugnayan sa ang nag-iisang tagapaglikha upang harapin ang kalungkutan at pag-aalala na tila isang bahagi na ng pang-araw-araw na buhay na maunlad na mundo. Ay kailangan na rin magtiwala sa Allah. Kung ibibigay namin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at kakayanin ang mga pagsubok at pagbighati na darating sa aming buhay na may bra at sure at pagtitiis at pasasalamat sa pagpanaw ng utang na loob. At kilalanin ang pagiging mapagbigay ng Allah, ang aming pananaw sa buhay na ay magbabago. Tiyak hindi natin inaasahan na maging ligtas sa pag-aalala dahil ang mga pagharap sa mabulakid ay bahagi na ng buhay ng tao. Gayunpaman, ang pagharap sa mga problema na may pagtitiwala sa Allah ay kasiyahan sa Kanyang kapasayan para sa atin ay gagawing mas madali at mas masaya ang buhay. Walang anuman. Sana iyong maintindihan ang mga sinabi namin sa iyo. At sana ito'y makilala ang iyong sarili at maging gabay mo ang mga sinabi namin. Malaki din ang naitulong nila sa akin, lalo na sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Kaya malaki din ang pasasalamat ko sa kanila. Meron pa pala ang dalawa kong pinsan, si Joel at Carlito. Sila naman ay mga Budismo. Uy, princess. Pinsan, kamusta ka? Kamusta sila tito? Ganun pa rin ba sila sa'yo? Kung oo, pwede ulit tayong mag-usap para naman mabawasan yung lungkot mo. Wala naman nagbago eh. Ganun pa rin sila sa akin. Ano namang akalain mo sa kanila? Kahit pa ganun, tinitiis ko at kinakaya. Buti naman at hindi ka sumusuko sa paglaban. Gayon pa man, gusto mo pang mag-usap. Sige lang, may oras naman ako. Believe kami sa'yo dahil hanggang ngayon, kinakaya mo pa. Hindi ka pa sumusuko, sigurado ako believe din sa'yo si Yahweh. Sa dami mong pinagdaanan, pinili mo pa rin ang lumaban at kumapit hanggang dulo. Sana iyong makamit ang iyong kasiyahan sa iyong buhay. Ang maipapayo ko lang sa'yo ay huwag mong kakalimutan na mayroong Yahweh na nag-aalaga sa iyo. Tungkol nga pala dyan, sa palagay ko nga wala ng Diyos o Yahweh na nag-aalaga sa akin. Alam niyo yung wala na siya ibang ginawang maganda para sa akin. Lahat na lang ng ginawa niya ay pahirapan ako ng pahirapan. Hindi niya ba alam na napapagod din ako? Pwede bang bigyan niya ako ng kaunting kasiyahan man lang sa buhay ko? Kasi pagod na ako eh. Pero ano magagawa ko kung ito talaga nakatugma sa buhay ko dito sa mundo? Huwag kang mawalan ng pananampalataya kay Yahweh. Buti siya at lagi siyang nandiyan para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay manalangin at manampalataya upang iyong maramdaman ang totoong pagmamahal ni Yahweh sa atin. Yun sana naiintindihan mo at sana maging gabay mo ito upang mahanap mo ang kaligayahan mo at ang iyong tunay na sarili. Hanggang dito na lang, insan, hanggang sa susunod nating pagkikita. Salamat ha. Sisiguraduhin ko naintindihan ang inyong mga isinabi sa akin. Paalam. Napansin ko lang, magkakaiba ang kanilang relihiyon. So, sino ang pinaka naging tulong sa iyo upang mabalik ang relasyon mo sa Diyos? Magkakaiba man ang kanilang relihiyon at paniniwala, lahat pa rin sila ay naging tulong para makamit ko ang inaasam kong kasiyahan. Hindi ko man madama pagmamahal ng magulang ko, nariyan naman sila Kate, Joel, Carlito at Sian. Sila na ang tumatayo kong mga magulang. Hindi ko man alam ang pakiramdam na magkaroon ng kaibigan
Nariyan naman si Sam, na handang makinig sa mga problema ko at hindi ako pinagsasalitaan ng masasama. Maraming salamat sa oras na binigay mo upang makapanayam ka namin. Sana sa aming pagbalik, iyon ang makamit ang kasiyahan na iyong kinakamtan. Handa ka na ba sa panibagong buhay? Ang dami tayong mga reliyon sa buong mundo, ngunit mayroon tayong mga pangunahing reliyon: Kristyanismo, Judaismo at Budismo. Ano ang Kristyanismo? Kristyanismo ay isang reliyong monoteista na naniniwala sa isang Diyos lamang na nakabatay sa buhay at pinaniniwala ang mga katuruan ni Jesus na pinaniwalaan ng mga Kristiyano na isang tagapagligtas at Mesiyas ng Judaismo. Ano ang Islam? Ang Islam, pagsunod sa katotohanan ng Diyos sa isang pananampalatayang monoteista, ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristyanismo, Judaismo, kaya't malapit na kamag-anak ng mga pananampalatayang ito. Ano ang Judaismo? Judaismo ang kulturang pananampalataya ng mga Hudyo. Ito ay isa sa mga kauna-unahang naitalang pananampalatayang monoteista. At ito rin ay isa sa mga pinakalumang tradisyon pananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. Ano ang Budaismo? Ang Budaismo o Budismo ay isang reliyon, filosofiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Sakyamuni na marahil namuhay noong ika-5 na siglo. Ano ang espiritualidad? Ang espiritualidad ay mga gawaing pang-espiritu kasama ang meditasyon, pagdarasal at kontemplasyon na naglalayong makapag-unlad ng panloob na pamumuhay ng isang tao. Kalimitang nagdudulot ang ganyang mga gawain ng isang karanasan ng pagkakaroon ng kaugnay sa isang mga malaking katotohanan na nagbubunga ng mas malaganap o mas komprehensibong sarili sa ibang mga individual o pamayanan ng mga tao sa kalikasan o sa kosmos na nasasakupan ng banal. Magandang araw sa inyo lahat. Naalala niyo ba si Princess na nawala ng koneksyon sa Diyos? Matapos na ilang taon, muli natin siyang mapapanayam. Handa na ba kayo? Ako si Princess Fiona Gatmaytan, 15 taong gulang. Na-miss niyo ba ako? Charis! Magandang araw, Princess. Grabe na pala ang tagal natin hindi nakikita. Bakit dami nagbago sa'yo? Tama ka dyan. Balayin ko lahat mo na sino ako at wala kang masasaya pa dito. Matapos ang isang taon na pagkita natin, naisipan kong lumayo sa mga magulang at makikita sa kaibigan ko ang gusto. Pinagbigay alam ko to sa mga buhay ko ngayon. Lalo ngayon kasama ko na ang matalik kong kaibigan sa pamumuhay. Mataas na ang grado kong nakukuha at natutukan ko na ang aking pag-aaral. Ngunit nakilala mo na ba ang Diyos? Noong mga taong mga paghihirap ko, maraming tumulong sa akin. Kaibigan, kakilala at pinsan. Pero nakilala ko ba talaga ang Diyos?
Ang Panginoon ay Diyos na buhay. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para maligtas ang mga makakasalanan. At isa ako sa mga makakasalanang naligtas. Ako ay nagsimulang sumama sa mga pagsamba ng aking kaibigan. At simula nyon, nakilala ko ang Diyos na buhay. Simula nyon, nagsisi ako sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa ko. Nananalangin ako, nananampalataya ako. Lumapit ako sa Diyos at nagsisi. Ngayon ako'y nagbabalak na sumunod sa tubig ng bautismo. Kasabay ng aking kaibigan, pinasalamatan ko lahat ng mga tumulong sa akin upang makamit ko ang gantong buhay. Ngayon, kung wala ang suporta nila sa akin, maaring wala na ako. Maaring nasa malayo na ako, kung saan hindi nila ako makikita. Ngunit dahil sa kanilang masaya, ako namumuhay. Masaya kung inintindi ang kanilang mga bilin sa akin. At ako ay bilib sa aking sarili. Madami na din akong kaibigan. Totoo ngang mayroong ibibigay ang Diyos sa tamang panahon para sa atin. Mukhang nakamit mo na ang tunay na kaligayahan mo sa buhay. Nahanap mo na kung sino ka. Ako ay lingkod ng Panginoon. Ako ay nabuhay upang siya ay aking purihin. Sa Kanya nanggaling ang aking talino, kasiyahan at kalayaan. Aking tinatanggap ang Kanyang regalo, buhay na walang hanggang. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Isipin ang pinakadalisay, pinakamatinding pag-ibig na wari ninyo. Ngayon, paramihin ng husto ang pag-ibig na iyan. At ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi tumitingin ng Diyos sa panlabas na anyo. Naniniwala ako na hindi mahalaga sa Kanya kung nakatira tayo sa palasyo o sa kubo, kung gwapo tayo o pangkaraniwan, kung tanyag tayo o kinalimutan. Kahit nagkukulang tayo, lubos tayong mahal ng Diyos. Kahit hindi tayo perpekto, sakdal ang pag-ibig niya sa atin. Kahit nadarama natin na ligaw tayo at walang gabay, yakap tayo ng pag-ibig ng Diyos. Mahal niya tayo dahil puspos siya ng walang hanggang dasal, dalisay, at di may paliwanag na pag-ibig. Mahalaga tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating resume, kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Mahal niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkutin o sawi. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, kaya mahal niya kahit hambog, sakim, mayabang at masama. Ibig sabihin nito, ano man ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napapahambing Ama sa langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit siya sa atin. Ano ang spiritualidad? Sa Biblia, ang spiritualidad ay tumutukoy sa kagustuhan ng isang tao na mapasaya ang Diyos at matularan ang pag-iisip niya. Sinisikap ng isang taong spiritual na masunod ang mga pamantayan ng Diyos sa kanyang buhay at magpagabay sa kanyang banal na espiritu. Roma 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa masasamang hilig nito. Subalit, ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nakatuon sa mga nais ng espiritu. Efeso 5 verse 1. Yamang kayo'y mga anak na minahal ng Diyos, tularan niyo siya. Kapag ipinaliwanag ng Biblia ang spiritualidad, kadalasang sinasabi nito mga bagay na ginawa ng taong hindi spiritual. Halimbawa, kabaliktaran ng taong spiritual. Hindi tinatanggap ng taong pisikal ang mga bagay na mula sa espiritu ng Diyos o ang mga turo ng Diyos. Ano man ang tawag niya sa Diyos, Panginoon, Tagapagligtas, Yahweh, Allah, basta siya ang nag-iisang Diyos na buhay.